Kung mabait yung kapitbahay mo, swerte mo. Yung ibang kapitbahay kasi pangiti-ngiti lang yan, pero may hindi naman gandang sinasabi sa'yo yan. Tawa-tawa lang yan, pero gigil na pala sa'yo yan. Lalo na yung mga chismusang kapitbahay na wala nang ginawa, kundi broadcast at kanang in-broadcast sa buong barangay ninyo. Hindi mo alam ang ganda-ganda ng lakad mo yun para sikat ka na sa buong barangay. Paano sila nagchismis sa'yo? Malamang yung kapitbahay mo lang. Sino ba yung malapit sa bahay mo? Pati yung kapitbahay mo, siya nakakarinig ng mga pinag-uusapan nyo. Siya nakakita naman ang nangyayari sa buhay mo. Sa loob ng bakuran nyo. Hindi mo alam, wala ka alam, sikat ka na pala. Oh my gosh. Diba kaya kung matila yung kapitbahay yung kasalamat kayo? Bigyan ng lechon. Kung kakabait yung mga kapitbahay ninyo. Yung tipong gusto mo ng privacy sa buhay mo, tapos yung kapitbahay mo walakas pala ng signal. Tapos, share it pa, shareable sa lahat. Kaya sinishare niya lahat ng buhay mo doon sa kapitbahay niya sa kabilang nayon. Yung iba may kapitbahay nga pero masusungwit naman. Halos hindi mabasagan ng itlog sa mukha. Halos hindi mo makausap ng matino. Hindi pa namamansin. Yung ibang kapitbahay naman halos ikaw na lang yung binabantayan palagi. Pero mas okay na yung ganon. Ikaw ay binabantayan. At least wala pang binabayaran gwardya. May sarili kang gwardya. Yun nga lang, hindi mo alam kung marami sila. Problema nga lang, puro mali mo lang yung binabantayan nila. Kinabukasan, may headline na sila. Chismisa na. Ikaw yung laman ng balita nila. At least, meron kang mga bantay. Sino ba naman yung ayaw ng may bantay? Kahit ito wala nang bayad. Libre pa yung bantay sa buhay mo. Sad ka ba? Yung ibang kapitbahay naman masyadong sensitive. Tumawa ka ng malakas, i-report ka na sa barangay kasi maingay ka daw. Tumanta ka lang ng malakas, i-report ka sa barangay kasi umiingay ka daw. Kita mo yan, hindi mo alam kung sa kalulugar. At least, kung meron kang mabuting kapitbahay, napakaswerte mo. Kasi bibihira yung nagkakaroon ng ganyan. Yung pag-isip mo ng umaga, babatiin ka. Pag wala kang ulam, pag may handa sila, aabutan ka. Usang loob. Ang sarap sa pakiramdam ng kapitbahay na ganun, di ba? Yung tipong, pag may ginagawa ka, pag wala silang ginagawa, tutulungan ka pa. Nang walang halong kapalit, walang halong bayad. Yun yung mga masarap na kapitbahay. Kaya kung may ganun kayong mga kapitbahay, magpasalamat kayo. Ibihira yung mga ganung gali. Kasi nuso yung bayanihan. Kapitbahay mo, kung may ginagawa pa, kung nakita kanila may ginagawa pa, tumatig yan, tutulungan kanila. Ang bayanihan yung tawag dun. Ngayon kasi bilangan Kung tinulungan ka nila, gusto nila, bayaran mo sila. Ngayon kasi yung mga kapitbahay masyado ng practical. Makita kanila na may ginagawa pa, pabayaan ka nila. Sus, wala namang yambol sa buhay ko yan. Ganun yung mga iniisip nila. Makikita kanila, may okasyon dyan sa inyo, hindi makaintindi. Magre-report sa barangay kasi sobrang maingay daw. Minsan lang naman sa isang taon yan kung may birthdayhan, ganun lagi nangyayari. Yung mga kapitbahay lagi nagre-report kasi maingay daw. Pwede nga report yun kung palagi-lagi, pero kung minsan na lang ng mga birthday lang naman sa loob na isang taon, consider na lang. Maganda yan, imbitahin nyo na rin yung mga kapitbahay nyo para i-report.